Sa liblib na baryo ng San Roque, kung saan ang mga ilaw ay madalang at ang dilim ay tila may sariling hininga, may isang bahay na laging nakasara ang mga bintana. Ito ang bahay ni Aling Marta, isang matandang babae na halos hindi lumalabas maliban kung kailangan. Ang mga bata ay takot sa kanya, ang mga matatanda naman ay may ibang klase ng pagdududa. Isang gabi, matapos ang isang malakas na pag-ulan, nawalan ng kuryente sa buong baryo. Si Mang Tonyo, isang magsasaka at kapitbahay ni Aling Marta, ay nagpasya na tingnan ang kanyang mga manok. Habang papalapit siya sa kulungan, may narinig siyang kakaibang lagitik mula sa itaas, na parang may lumilipad na hindi ibon. Pagtingala niya sa kalangitan, wala siyang nakita maliban sa madilim na ulap. Ngunit nang magpatuloy siya sa paglalakad, nakita niya ang isang anino na humiwalay mula sa bubong ni Aling Marta. Hindi ito ordinaryong anino. Mahaba ito at payat, na tila may pakpak, at ang hugis ay nagpapahiwatig ng isang tao na nabali ang katawan. Ang anino ay dahan-dahang lumipad patungo sa kabubatan, dala ang isang hindi mawaring bagay. Kinabukasan, kumalat ang balita na nawawala ang bagong silang na baboy ni Aling Nena, ang isa pang kapitbahay. Walang bakas, tila nilipad na lamang. Naalala ni Mang Tonyo ang nakita niya kagabi. Ang lagitik, ang anino, at ngayon, ang nawawalang baboy. Kinagabihan, nagpasya si Mang Tonyo na bantayan si Aling Marta. Nagtago siya sa ilalim ng mangga, malapit sa bahay ng matanda. Naghintay siya ng matagal, sa gitna ng katahimikan na binubulabog lamang ng huni ng kuliglig. Malalim na ang gabi nang makita niya itong muli. Isang nilalang na may matatalim na ngipin at mahahabang kuko ang umusbong mula sa likod ng bahay ni Aling Marta. Ang bahagi ng katawan nito ay tila naputol sa baywang, at ang pananaw nito ay nagliliyab sa pula. Ito ay lumilipad, ang mga pakpak nito ay naglalagatik sa hangin. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakita ni Mang Tonyo ang mukha ni Aling Marta, ngunit baluktot sa gutom at kabangisan. Habang palipad ang aswang, huminto ito at tumingin sa direksyon ni Mang Tonyo. Sa isang iglap, nagkasalubong ang kanilang mga mata. Isang panginginig ang dumaloy sa buong katawan ni Mang Tonyo, hindi sa takot kundi sa pagkaunawa. Nakita siya. Mabilis na umalis ang aswang, at sa pag-alis nito, nagmadali si Mang Tonyo pauwi, ang puso ay humahampas. Alam niya ang katotohanan. Ang kapitbahay nila ay isang aswang. At ngayon, alam na rin ng aswang na alam niya. Mula noon, hindi na muling nakita si Mang Tonyo sa San Roque. Ang kanyang bahay ay nanatiling abandonado, at ang mga bintana ni Aling Marta ay laging nakasara. Ang mga bata ay patuloy na natatakot sa matanda, at ang mga matatanda ay mas nagdududa pa. At tuwing may nawawalang hayop sa baryo, may isang lagitik na maririnig sa dilim, isang paalala ng nilalang na nagkukuha